Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Leo with the fire elements. Lala Baby po nagpapakilala ha. So bibigyan ko po kayo ng reading ha. Yan. Ito pong reading na ito is for the whole month of July. So tingnan po natin ha. Kung kayo'y makaresonate. Sandali lang. Yan. Yan. Para hindi matakpan. Tingnan natin ang energy for the whole month of July. Leo with the fire elements. It's about flexibility. Yan ha. Be flexible in your methods. Yan. Para magawa ninyo ng mahusay. Diba? Kailangan ng inyong tinatawag flexibility. Okay? Madali naman kayo mag-adapt. Nakikita ha? Okay. So, narito ang tinatawag maling decision, change decision. Wrong decision pala ha. Yan, wrong decision. Think before you act. Okay, yan. Mag-isip po ha, para hindi pagsisihan. Celebration, meron pong celebration ha for the month of July. Yan ha. Plan for a joyful future. Yan. Meron. Siguro nagpaplano kayo, celebration, party, okay? Yan. Authority. Be self-confident. Yan na, it's about your authority. Take on the role of a leader and everyone will respect you. Di ba kaganda-ganda? Social status. Don't get arrogant. Yan ha. You will reach the heights of fame and society. Ganda no? Tay, gamit pa ako ng isang card. Sandali at madilim. Yan. Yan ha. Sandali. Ito natin ilagay. La 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 la. Once you back, meron dito gusto kayo is magbalik sa kanilang buhay. Okay? Siguro naiisip nila kayo palate. Yan no? Moves in silence. Okay? Yan. Huwag niyo ipamamalita kung ano man itong mangyayari sa inyo ha. Huwag niyo na ipamalita. Rejected. Yan ha. Maaring kayo ang re-reject sa kanila o kayo ang mare-reject. Okay? La la la. Ignoring. Yan ha. Siguro i-ignorin mo na lang sila. Diba? So, let's see ha. Gagamit tayo ng tarot. Tingnan po natin the energy. Meron ditong tinatawag the chariot. Yan ha. So, pag sinabi mong the chariot, ito yung tinatawag na cancer. Okay? Yan. So, maaari ito may kinalaman sa family life, sa bahay ninyo. Diba? Maaring sa pamumuno sa bahay, responsibilidad sa bahay. Sino ang tinatawag na pinakikinggan sa bahay, 'di ba? Humahawak ng lahat ng responsibilities, okay? Kung ito'y sa trabaho, ibig sabihin nito yung tinatawag it's about your responsibilities, 'di ba? Pwede rin naman ito yung tinatawag your maaring ang nanay mo, malaki ang roles ng nanay mo sa buhay mo. Okay? Malaki ang impluwensyang nagawa ng nanay mo sa buhay mo. Diba? Kung sabihin naman natin hindi kayo naman nagtrabaho, di ibig sabihin nito ay maaring ito yung tinatawag na ano ang role mo bilang magulang. Maaring magpalaki ng asawa, diba? Baka ikaw ang may hawak ng pera, diba? Ikaw ang nagtuturo ng tamang pag-uugali sa iyong mga anak, diba? So, nakikita dito yung tinatawag responsibilities ninyo. Yan ha. So, maaring ito yung tinatawag, maaring ikaw is nagbukod na ng bahay, nagpatayo ka ng bahay, di ba? Maaring umalis ka na sa magulang mo. Yan, baka ikaw is nag-raise ng bagong pamilya, nag-asawa ka na, di ba? Namuhay ka na, tapos nagkaroon kayo ng mga anak. Yan ha. Okay.
So, titingnan natin, narito ang tinatawag na the Five of Swords. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na sama ng loob. Diba? Yan, meron, it's like, itong taong ito, ayan ha, maaring energy mo, maaring energy ng nanay mo kung buhay pa, o maaring energy ng person mo, okay? Kung ito man isa bahay, ibig sabihin nito yung tinatawag na sa loob ng bahay, there is no peace. Diba? Sa loob ng bahay, meron ditong tinatawag na hindi pagkakasundo. Diba? Sa loob ng bahay, meron ditong tinatawag na it's like kanya-kanya, 'di ba? Kanya-kanya sila. Yan ha, walang pisan. Hindi ko alam kung walang peace and order. Yan ha. So meron dito sa loob ng bahay na tinatawag na maitim ang budhi. Yan ha. Yan, maaring sabihin nating very, very commanding, sigaw na ng sigaw, di ba? Kung ito'y sa trabaho, ganun din, di ba? Yung tinatawag masyadong bossy. Yan ha. Sa trabaho man ninyo ito o sa loob ng bahay, sa family, meron ditong very, very bossy. Yan. Kung kaya dito, masama ang loob niya, di ba? Hindi siya happy. Yan, pero nasa loob siya ng bahay, 'di ba? It's like hindi siya pwedeng umalis. Okay? Yan. So yan po ang nakikita ko. Pwede rin sa trabaho, ha? Okay. So nakikita mo yung tinatawag labag sa loob niya. Okay? Ang ginagawa ng taong ito, maaring anak, asawa, magulang, kapamilya, 'di ba? Mga kapatid. Oh, yan ha. So tingnan ko lang, ha. So narito ang tinatawag 2, 4, 6, 8. The 8 of tinatawag the 8 of Pentacles. Yan ha. So ibig sabihin ng the 8 of Pentacles na ito, yung ginagawa niyang lahat. Okay? Itong taong ito. Yan ha. Ginagawa niyang lahat. Okay? Yan. Ang magagawa niya sa kanyang mga kasama, 'di ba? Kasi nakikita mo dito, yan ha, it's like siya ang gumagawa lahat, okay? Para dito, kasi energy ito ng tao. Pwedeng sabihin nating energy din ninyo ito. Yan ha. Kumbaga dito yung tinatawag, gumagawa ka pero masama ang loob mo, 'di ba? It's like against your will, ginagawa mo lang ito, 'di ba? Para siguro masatisfy, matapos ang trabaho. It's like most of the time ikaw ang tumatapos without their helps, 'di ba? Parang kanya-kanya. It's like kung halimbawa sa loob ng bahay, yung isa tulog lang ng tulog, yung isa layas lang ng layas, 'di ba? So lahat na responsibilities sa iyo. Kaya dito nakikita rin na I don't know if it seems you are not happy, 'di ba? Gumagawa ka lang pero nakikita dito sentimiento mo, okay? Sa bahay man ito o sa trabaho. Yan ha. So tingnan natin ha. Other energies. So, naririto ang tinatawag na 3, 6, 7, 8. Okay? Narito ang the 8 of Cups. Okay? So, ibig sabihin ng the 8 of Cups na ito is tinatawag na independent siya. Okay? Yun ang nakikita ko. Very, very independent ang taong ito. 'Di ba? It's like, siguro ito is paggising sa umaga. 'Di ba? Yan. Kasi dito siya. Yan ha. Paggising sa umaga, 'di ba? Anong gagawin niya? Okay? Yung tinatawag na lahat siya ang gumagawa, 'di ba? Maaari siya ang bumibili ng pandesal, siya ang nagluluto, 'di ba? Yan siya ang nagsisilbi. Kasi may mga pinagsisilbihan, okay? Kayo na lang po kung kayo po is sino itong mga kasama nyo, okay? Sa bahay. Yan ha. Kumbaga dito yung tinatawag na makasarili itong mga taong ito, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag kanya lahat, 'di ba? Kanya kargo, karga niya lahat. Okay? Kung ito'y sa trabaho, ganun din. Okay? Yan. It's like nakahok, 'di ba? Nakatay. Yan. Hindi siya makaalis.
Okay? Kumbaga dito yung tinatawag, naroon siya para ganapin ito, gawin ito. Diba? Ito, responsibilidad na ito. Yan ha. So, yan po ang nakikita ko sa inyo. Yan. So, tingnan natin ha. So, siguro itong taong ito, kaya lumabas itong tinatawag na 3, 6, 7, 8. The 8 of cups yan. Ito yung tinatawag na siguro gusto niya mapag-isa muna. Diba? Kasi dito, yan ha. Hindi kasi tugma yung kanyang tinatawag na damdamin at isipan, 'di ba? Siguro nalalason din siya, 'di ba? Yan. Meron kasi dito, it's like tinatawag na hindi siya nagsasalita. Okay? Yan. Yan. Nagtatrabaho siya, hindi siya nagsasalita, 'di ba? Tahimik siya. It's like sumusunod lang siya, 'di ba? Sumusunod siya halimbawa sa utos, sa sinasabi. Yan ha. Gumagawa siya without rejecting, 'di ba? Sumusunod lang siya. Pero nakikita mo dito yung tinatawag na hindi siya masaya. Okay? Hindi siya masaya. Yan. Para siyang robot, 'di ba? Yan, no? Para siyang robot, sunod-sunuran. Okay? So nakikita mo dito yung tinatawag na nagkakaroon siya ng self-pity. Maaaring nagkakaroon siya ng self-pity. Yan na dito. Maaaring nagkakaroon self-pity. Mag-iingat ha, pwede kayo magkasakit. Pwede kayo magkasakit. Kasi pagka ang inyong tinatawag palagi ka may frustration, meron kang stress, di ba? Meron kang tinatawag na anxieties, pwede kayo magkasakit. Yan ha. So, tingnan natin ha, your other cards. Yan. Di kayo masaya, okay? Nakikita dito na hindi man kayo, parang di kayo natawa, di ba? Kasi meron ditong tinatawag makasarili. Sarili lang nila iniisip, di ba? Tsaka para silang laging umiiwas, di ba? Iniiwan lahat sa iyo, responsibilidad ang gawain. So meron ditong tinatawag na the hermit, di ba? Pag sinabi mong the hermit is ruled by the Mercury. Okay? Yan. Itong tao ito nakikita ko palagi nagdadasal. Di ba? This person is trying to understand. Okay? Nakikita mo malungkot. Malungkot siya. Di ba? Yan o. It's like this person feels alone. Yan ha. Kumbaga dito sinasarili niya. Okay? Sinasarili niya ang bawat oras. Sinasarili niya ang, halimbawa sabihin natin, ang sama ng loob niya. Okay? Sinasarili niya. So, nakikita ko, this person, ibig sabihin nito, it's like, meron siyang gustong gawin, di ba? Pinaplano. Yan ha. It's like gusto niya siguro mapag-isa. Maaring gusto na niyang umalis sa bahay. O umalis sa trabaho, 'di ba? Yan. Yan, no? This person is working hard, 'di ba? For their body, sa kanilang health. They're working hard para mapagbuti ang kanilang health, body, appearance, 'di ba? Performance, work, 'di ba? Relationship. They are working hard, okay? So let's see. Ito religiously, nakikita ko lang dito. This person religiously is praying. And this person is religiously working very, very hard. Okay? Hindi mo siya nakikitang tamad or nahinto. Diba? Religiously. Yan. Pero nakikita mo, meron siyang tinatawag mga sentiments. Okay? Sama ng loob. Nagdadamdam. Okay? Nagdadamdam siya. So, ibig sabihin, sinusolo lang niya ito. Okay? Yan, sinusolo niya. Diba? So, let's see.
Ito yung tinatawag na quiet moments, di ba? Pag nag-iisa siya. Yan, no? Madalas nag-iisa ito. Okay? So, naririto ang tinatawag na the wheel of fortune. Yan, ha? So, ibig sabihin nitong the wheel of fortune na ito, it's like, ito na ang kanyang kapalaran. Di ba? Yan. Ito yung tinatawag na paano niya dinidil, di ba? Yung mga taong with bad energies, di ba? Yan. So ito nakikita mo rin dito yung kanya tinatawag na alalahanin, nararamdaman. Yan o. Sa pang-araw-araw niyang buhay. So ibig sabihin nito, humuhugot lang siya ng lakas sa pagdarasal sa Panginoong Diyos. Okay? So, ibig sabihin nito kaya lumabas ang the wheel of fortune. Ito yung tinatawag na this person is continue working. Yan. They are continue working. Okay? Para mapagbuti. Let's say sabihin natin mapagbuti ang kanilang hanap buhay, mapagbuti ang kanilang relationship, mapagbuti ang kanilang health, 'di ba? Very very active. Yan ha. So, ito yung tinatawag na dito sila, okay? Pwede rin ito yung tinatawag kung saan sila nagsha-shine, di ba? Maybe dito sila nagsha-shine sa trabaho na ito as a, sabihin natin na, as a teacher, as a bank manager, as a OFW, di ba? Yan, no? Nagsha-shine because they are working very, very hard, di ba? Yan. So, nakikita mo dito, di ba? Sa tinatawag na the Eight of Cups, okay? Palaban, okay? Palaban sila. Hindi sila, ito yung tinatawag, kaya sila nagpapatuloy sa buhay, di ba? Doon sila kumukuha, saan sila kumukuha ng lakas, di ba? Kaya sila is patuloy na lumalaban sa buhay, di ba? Di sa kanilang tinatawag pagdarasal, di ba? So I'm very very sorry ha dahil meron ditong tinatawag na ito yung kanilang mga nakakahalubilo, di ba? So ganun din sila. Yan. Kaya dito, ibig sabihin nito, para hindi nila ito ma-absorb, di ba? Mga tao, mga nakikita nila, nararanasan nila, di ba? Na-experience nila. They are praying, okay? They are praying, okay? Maybe every night they are praying, di ba? Kita mo, they're working very hard, di ba? So let's see. For the whole month of July. Whatever is this, meron dito tinatawag tagumpay, meron din dito tinatawag na paglalakbay, okay? Meron dito tinatawag mga nakatira sa abroad, may bahay sila sa abroad, di ba? Maari sila is resident ng isang bansa, residents sa isang bansa, okay? So, maaaring ito tinatawag, they are planning to go back home, di ba? Sa kanilang tinatawag na ancestral house, di ba? Yan. So, napakatahimik ng tao ito, malalim ang taong ito. Itong taong ito is full of wisdom, di ba? So, ibig sabihin nito, hindi nila pine-permit itong tinatawag na the Five of Swords, kaya bad energy, hindi nila ito pine-permit. Tinatapyas nila ito, tak, 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 di ba? Yun, tinatapyas na. They don't like it, di ba? So, maaaring sabihin na natin, they are, anong tawag dito? They are designed, okay? It's about their commitment, okay? Pinagbubuti nila ang kanilang hanap buhay, pinagbubuti nila ang kanilang relationship, di ba? Sa kanilang marriage, di ba? Pinagbubuti nila ang kanilang relationship sa iba. So, pinalalampas na lang nila, di ba? Kung bawal may mga bastos dito, pinalalampas na lang nila, di ba? So, ibig sabihin nito, inaayos niya ang bahay niya, di ba? Maaari pinipinturahan niya ang bahay niya, pinagaganda ang bahay niya,
'di ba? Okay. So ibig sabihin nito, yung tinatawag na good citizen siya, nagbabayad siya ng kanyang responsibilidad, ng kanyang mga taxes, 'di ba? Yan. So nakikita dito yung tinatawag na pagiging responsableng tao niya. Okay? They are always working hard, 'di ba? Para tinatawag na makasabay sila, okay? Sa takbo ng buhay. Maybe yung tinatawag na pamumuhay nila. Okay? So, let's see. Okay? So, whatever is this nakikita, ano ang magpapasaya, okay? Mukhang dito there is a celebration. Yan, ha? Maybe they are planning to go out, diba? Baka magbabakasyon o magpe-prepare ng party. So, makikita mo itong taong ito is yung tinatawag, palagi siyang nanonood, diba? Social media, diba? Maari sa TikTok, sa YouTube, maari ito nagpapasaya sa kanya, okay? But this person is planning, okay? Maaring gusto niyang maglakbay, o kung siya is may sakit, 'di ba? Magpatingin sa doktor, 'di ba? Yan. So, pero tahimik, sinasarili lang muna niya, 'di ba? So nakikita dito yung tinatawag, ibinibigay na niya. Okay? It's like binibigay niya ang buhay niya sa Diyos, okay? Sa universe. Bahala na ang Diyos sa kanya. At nagpapakabuting tao siya, 'di ba? It's like sinusunod niya yung 10 Commandments, 'di ba? Namubuhay siya ayon sa kagustuhan ni universe ng Panginoon Diyos ng langit. Yan, ha? Mabuting tao siya. Hinahangaan naman siya. Dito hinahangaan siya, 'di ba? So kung ano man ito, ha, narito ang tinatawag na the page of wands. Yan, ha? Kung ano itong gusto ninyo gawin, maaring sabihin natin gusto nyo mag-aral, gusto nyo mag-invest, di ba? Baka gusto nyo maglakbay. Okay? So, minamahalaga ninyo bawat sentimo. Yan ang minamahalaga ninyo bawat perang hawak mo. Yan, ha? So, nakikita dito yung pagiging masinop nyo sa pera. Yan, di ba? So, nakikita rin dito, let's say sabihin na natin sa bahay mo, maaaring sabihin natin sa loob ng bahay mo, may telebisyon kayo, may kotse kayo, di ba? Ano ang nagagawa ng pera sa buhay ninyo? Okay? Kaya ito'y tinatawag na the King of Pentacles, di ba? So, maaaring ikaw ang namamahala, okay, sa pamimera, okay, sa bahay, di ba? Sa pag-aayos ng bahay ninyo, okay? So, whatever is this, ito yung tinatawag success dahil lumabas ang tinatawag na the judgment, okay? Yan. So, ibig sabihin ng the judgment na ito, yung tinatawag na hindi habang panahon, ikaw is magtatrabaho. Yan, ha? Hindi habang panahon, ikaw is magtatrabaho, okay? So, ito yung tinatawag na lalasapin mo ang tagumpay, di ba? Lalasapin mo ang tinatawag na ito, yan, ha? Maaring from your children, from your trabaho, di ba? Pag nag-retire ka. Kasi narito, okay? Ang tinatawag ko, halimbawa, sabihin na natin, it's about your health, di ba? Gagaling ka, ha? Okay? You just believe. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, nakikita kong you believe in the power of God. Okay? Kung ikay may sakit na pagagalingin ka, you believe, di ba? So, whatever is this, it's about activities. Maaring sabihin na natin, meron kayong, it's more about activities ito, fun, happy, di ba? O kaya visiting a country, visiting a place, di ba? Yan. So, nakikita dito yung inyong pamemera. Okay, yan. Okay, yan. So, ibig sabihin nito, yan, ha? Okay? Kaya lumabas ang the judgment, okay? Magkakaroon ng tinatawag na tagumpay sa iyong buhay, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na matatapos din, okay? Ang iyong kalbaryo, ang paglalakbay mo sa mundo is magkakaroon din ng rewards. Yan.
Magkakaroon ng rewards, nakikita dito ha. Yan. Aanihin mo ito. So ito yung tinatawag na you will enjoy it. Okay? Mag-e-enjoy ka. Yan ha. Mag-e-enjoy ka. Yan ha. At ito ay dahil sa iyong tinatawag sipag at tiyaga. Okay? At pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Thank you very much.